Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Janela Bianca de Aguilar at ito po ang aking Day 260 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang kung may plano ang Diyos, may plano din ang kaaway. At ang topic natin ngayon ay Sons of God. Sabi po dito yung concept na Sons of God, it's scripture, Sons of God often refers to angels highlighting their role as created beings who serve God. Unlike Christ, the eternal Son, they are creatures under divine authority. It is possible that fallen angels were once called sons of God, as they originally belonged to God's heavenly host. Their rebellion transformed them from ministering spirits into enemies of God, contrasting their former glory with their present ruin. At ang Bible verse po natin matagpuan sa Job chapter 1 verse 6, Satan allowed to test Job. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. Sa Tagalog po, dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. At ang teachings po natin ay number 1. Sons of God are angels who serve God. Ito po, yung ibig sabihin sons of God, tawag ito anak ng ating Panginoon ay mga angels na naglilingkod sa Kanya, di ba? Parang dun mo lang din kasi madedeklara din na son of God ka kung naglilingkod ka sa Kanya, kasi di naman din basta pwede mo tawagin sarili mo son of God ka pero hindi ka sumusunod sa Kanya, hindi ka naglilingkod kanito. And number 2 po, some angels are abandoned their position. Ito po, may mga angels din naman na parang tinapon or isinayin nila yung position na meron sila dahil hindi sila naglingkod or nag-serve sa ating Panginoon. Hindi nila ginamit yung opportunity na yun para ibigay or tawag ito para sa paglilingkod sa ating Panginoon, kundi inabandonan nila yun, parang initsapera nila yung opportunity na ganun. And number 3 po, Satan is the leader of angelic rebels. Ito po, alam naman po natin na basta anything na kasamaan, talagang si Satan ang leader niyan. Talagang mga mapanlim lang, mabilis, lalo na yung mga unbelievers or hindi naniniwala sa ating Panginoon, sila yung mabilis mauto sila yung mabilis mabulungan, sila yung mabilis maka-adapt ng mga tawag ito ng mga gawain na rebellion. Sila yung talaga natatablan agad na gumawa ng masama. Talagang mabilis sila manilang, mabilis sila maloko, mabilis sila mapaniwala sa mga bagay na hindi dapat paniwalaan or sundin. And the application naman po para tumabli sa ating buhay, number 1, treasure our privilege, position in Christ. Ito po, talagang dapat nga i-celebrate lang ito dahil may position tayo, that privilege talaga ito, malaking privilege ito para sa atin, na sino ba naman tayo para magka-position or magkaroon ng privilege na ganito na ibinibigay sa atin ng Panginoon, na talagang kahit pa hindi tayo nawawalan sa buhay, talagang sagana kahit pa paano, kahit mahirap, kahit nagtitiis, kahit nagugutom, pero hindi pa rin tayo pinapapayaan ng ating Panginoon. Ganun niya tayo kamahal. Talagang kahit pinapadanas niya sa atin yung mga ganung bagay, hindi ibig sabihin na pinabayaan niya na tayo. And number 2 po, test every spirit whether they are from God. Ito po, minsan din nililin lang din tayo kung totoo ba talaga yung pananampalataya sa ating Panginoon or sabi-sabi lang. Kaya minsan may ginagawa na parang tinetest tayo. Bawat espiritu na nakaano sa atin, tinetest yan. Kung totoo ba talaga, hindi lang sabi-sabi, hindi lang galing sa bibig natin, kundi talagang galing yun sa test na ginawa ng ating Panginoon. And number 3 po, triumph over devil's schemes through Christ. Ito po,
talagang ano natin, tawag dito, itakwil natin or dapat mapanalunan natin yung mga bagay na sa tingin natin ginagawa tayo, nalinlangin tayo. Huwag natin hayaang manalo sila sa buhay natin. Huwag natin hayaan na makapasok sila sa buhay natin. Yan, yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may tutunan kayo. At huwag nyo kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. And God bless po sa ating lahat.